Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan mang sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan, lalong-lalo na sa Middle East, yung King Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa dyan, please, parang awan nyo i-subscribe niyo na ako at i-likes nyo rin ang mga videos ko. Ngayon, pinag-uusapan ang viral na panggagaya at mambabastos ni Vice Ganda noong concert nila ni Regine Velasquez, na kahit ginaya niya pa yung pagpunta sa ICC, maraming po mga nadismaya na mga tao, lalong-lalo pa yung mga matatanda at yung mga DDE supporters, na bakit ginaya pa ni Vice Ganda ang ganyang mga kalukuang jokes na yan ay 2016 pa. 2016 pa yung jokes na yan, yung tungkol na sasakay ng Jessica at pupunta sa West Philippines Sea. Matagal na yan. Pati ang mga jokes ni Vice Ganda, ginagawa niya na kagad sa Showtime at ginagawa niya rin yun sa mga comedy bar, kung alam nyo lang. Kaso ngayon, dinala niya pa sa malalaking stage, gasgas na. Hindi na kumita yan sa madla, kumita po sa pambabastos, kumita yan. Kasi hindi alam kasi ni Vice Ganda, hindi man lahat ang nanonood sa kanya sa malaking stage dyan, kung saan man sila nag-concert. Hindi man, paramihan naman dyan, may mga DDS din supporters dyan eh. Hindi nagustuhan ng kanyang ginawa. Lalo makikita nyo dyan si Bam Aquino, dyan si Crispo. Kaso lang ang pangit ng tignan, ito kasi si Regine Velasquez, isang bitiran ng mga aawit. Isang sikat na mga awit. Kaso lang, bakit hinaluhan nila ng kakingkuyan at kabastusan sa kanilang palabas? Ito, panoorin natin ang litanya hindi litanya, mga videos na ginawa ni Vice Ganda sa concert nila. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Biglaw runs and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina niyo. O diba, nakita nyo, no? Malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang pambabalahura. Ito ay below the belt na talaga, mga kawangis ko. Tapos, kung malalaman nyo at mababasa nyo pa sa mga social media, pati ang magulang ni Vice Ganda, yung nanay niya, tinitira na rin ang mga DDS. Tinitira yung mga DDS. Tapos meron pa ako napanood yan na kahit daw yung tatay niya, baka daw pinatay dahil gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Diba? Parang dami niya naglalabasan ng mga alingaw-ngaws tungkol kay Vice Ganda. Kasi ang gusto nilang mangyari, dapat daw hindi na niya sinali ang ganyang kabuktutan o kapangitan ng mga jokes sa states. Kasi nga, kung hindi man kumita ang kanilang take it at hindi na sold out, kung gusto niyang gumawa ng ingay, dapat hindi na yung mga kabastusan. Kasi kung dapat maging sensitibo naman siya, kasi nga hanggang ngayon, hindi pa nailalabas at hindi pa lumabas si Pangulong Duterte na sa The Hague. Ikaw ba naman magkaroon po ng tatay na doon sa malayo, tapos babastusin dito sa sarili mong bayan? Matutuwa ka ba? Kaya ang nangyari, yung mga DDE supporters, nag-ariba talaga, napikon, nagalit kay Vice Ganda. Ito pa ang pinakamasakit. Nag-celebrate sa Vice Ganda ng 20 million na followers niya. Ngayon, anong nangyari? 1 million po ang nabawas. Which is, kung totoo, napakalaking followers pa rin kasi nga, isang tanyag na tao na si Vice Ganda. Pero hindi natin alam, mapaglaro po yung tadhana. Baka sa susunod na araw, magbawas yan. Hindi natin alam yung kapalaran natin ngayon. Sikat na sikat si Vice Ganda. Pero lahat ng bagay po may katapusan. Parang tingin ko, parang nalulunod na siya sa isang basong tubig. Nalulunod na siya. Tapos, ginamit niya pa yung dalawang aklang, si MC Mua, pati si Lassie. Tingin ko sa kanila para pwede sila igata. Isahog sa laing. Di ba? Tagal nila, di nga sila nagbabatian. Wala na ngayon sa Showtime. Ginawa niya ng ganyan isa si Bibi, may isa si Duterte. Hindi po yung nakakatawa kasi nga, ginagawa nila kagad yan sa Showtime. Ngayon, nakala nila kikita.
Pasensya kayo, hindi sold out yung ticket nyo. At mayroon pang nakapagsabi dyan na marami daw bumili ng ticket. Ang ginawa nilang, ibininta na lang sa iba para kasi daw, hindi na sila, parang yung mga jokes ni Vice Ganda, parang iisa na lang yung nagiging estilo niya. So ngayon, tuwang-tuwa si Christopher Menet. Tuwang-tuwa talaga si Christopher Menet. Sabi niya, yan, nakarma tuloy si Vice Ganda dahil sa kanyang kahambugan. Diba? Matagal na sila nagbubugbugan. Ngayon, panoorin natin ang litanya ni Christopher Menet. Asa na yun? Ito. Ayun. Si Vice Ganda, mahina ang benta. Nung kanilang concert ni Regine Velasquez, kawawa naman si Reg, madadamay pa. Oo, meron din ako naaluhin na ganyan. At saka meron pa ako nakita sa Facebook na niya, merong bumili na binibenta niya na kasi hindi siya pupunta. Alam mo, Kasi ang sabi raw, yung bumili ng ticket na hindi na pupunta, ang sabi raw, ay araw-araw naman nakabalandra sa Showtime. Ano pa bago na ipakikita niya? Pare-pareho lang, parang same banana. Pero nag-iingat. Oh, di ba? Mahina daw talaga ang bintahan ng ticket ni Regine Velasquez at Vice Ganda. Pero mas maganda kung kumanta na lang sila at naghanap sila ng bagong jokes. Wala man lang director o mga producer na nagsalita na wag nang ituloy ang ganyang jokes ni Vice Ganda kasi talaga hindi nakakatuwa sa madla. Alam naman nila talaga na dunumugin niya ng mga DDS. Kasi kung tutuusin talaga, si Regine, isang sikat na mga awit, ba't kaya pumayag siya sa ganyong estilo? Ang dami namang mga kanta, yung mga jokes na hindi po nakaka-insulto sa mga tao dyan sa tabi-tabi. Pati yung mga taong natutulog at nakulong na sa malayong lugar, ginagawa pang mga jokes, which is ang jokes na yan ay tagal nang natulog yan eh. Gas-gas na. Pati ang hirap mag-jokes, pati ang jokes ni Vice Ganda wala sa timing na. Tignan yung jokes niya, wala na sa timing. Kaya ginagamit na lang niya yung dalawang mga aklang na si Mua at si Lassie. Kung tutuusin, siguro kung hindi lang close si Regine Velasquez pati si Vice Ganda, hindi yan papayag si Regine Velasquez kasi nga kahit anong gawin ni Regine Velasquez, kahit kumanta siya ng simple, kahit siya lang mag-iisa na mag-concert, sold out ang ticket ni Regine Velasquez. Aywan ko kung bakit nakipagkulab pa to, sumama pa to si Regine Velasquez. Akala nila kasi magkakaroon ng part 2 yung kanilang pagsasama. Hindi na po magkakaroon ng part 2 yan. Maniwala ka, hindi na yung magkakaroon ng part 2 sa ginawa ni Vice Ganda sa kanyang kabuktutan at sa kanyang ginawang kabaklaan dyan sa stage. Kasi nga, tignan mo, kung natuwa yung mga tao, hindi siya i-unfollow sa kanyang YouTube. In-unfollow siya eh. So, ibig sabihin, hindi na gusto ng mga ginawang jokes ni Vice Ganda. Dapat ginawa niya lang doon sa comedy bar o kung saan, Vice Comedy Bar ba yun? Dapat doon na lang niya ginawa. Doon siya nagkalat. Tapos, binidyo niya, mayroon naman siyang YouTube channel. Dapat doon na lang niya di ba? Doon na naman niya ginawa. So, ayun po mga kawangis ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please likes mga videos ko. So, ngayon yan muna. And bye-bye. And thank you!